Eto, ipapakita ko lang sa inyong malupit na malupit. Eto, yung kanilang pinapakalat ngayon, mga bossing, ha? O, tanggalin muna natin yung chat. O, yan yung kanilang mga ipinapakalat ngayon, mga bossing. Patayin na rin natin itong background music natin para magkaintindihan tayo ng malupit. O, yan. Prosecution presents acknowledgement receipts of OVP Confidential Fund Receipts. Receipts. O, ayan. Si Mary Grace Piatos. Ano daw yan? Yan ang tawag nila kay Inday Lustay. 70,000. Si Renan Piatos, na sinasabi nilang asawa daw ni Mary Grace Piatos, meron na silang nabuong chismis. Oo, si Renan Piatos na sinasabi nila na asawa ni Mary Grace Piatos, 110,000. Si Nova Santos, 85,000. Si Miko Harina, 295,000. Si Janice Marie Revilla, 70,000. Tinanong pa nga nila kamag-anak ba ito ni Bong Revilla? Corny? Ang corny mo talaga, Kapunan. Ang pangit mo na, ang corny-corny mo pa. Si Patty Ting, 150K. Si Andy Lim, 50K. Si Alejandro Piquit, 90K. Ito rin yung sinabi niya na, andilim na. Tapos, kaya pala madilim, nakapikit. Oh, si Fiona Biong, 80,000. Si Sis Frundo Balsac, 70,000. Si Gabriel Bisaya, siguro hindi Tagalog yan, Bisaya yan. 70. Anong napansin nyo sa mga pangalan na yan? At anong napansin nyo doon sa mga amount na yan? Oh, si Mary Grace Piatos, ano sa tingin nyo? Totoong tao ba yan? Tanga na lang ang pwede naman maging totoong tao yan, pero tanga na lang ang maniniwala na totoong tao yan. Yung mga yan, sila Renan, sila Nova, Miko Harina, yung mga yan, sa tingin nyo mga totoong tao yan? Ako, naniniwala ako, alias yan, aliases. O, kasi itong mga ito, mga informants ito. Oo. Informants, hindi yan informants ha, hindi yan in 3 months, hindi yan in 2 months, informants yan. Ibig sabihin mga informante, nagbibigay ng impormasyon sa pamahalaan, sa OVP, sa DepEd, patungkol saan? Sa mga NPA, sa mga komunista. O imagine niyo si Mary Grace Piatos, halimbawa lang miyembro ng Anak Bayan, halimbawa lang. Oo, nagbibigay siya ng impormasyon patungkol sa kung papaano nagre-recruit etong Anak Bayan na ito ng mga magiging kalaban ng gobyerno, magiging mga NPA. Oh, so kung siya ay isang totoong tao at may totoo siyang pangalan na alam ng kanyang mga kasamahan, ilalagay ba niya yung kanyang totoong identity diyan? Double agent siya nagtatrabaho na siya bilang aktivista tapos nagbibigay pa siya ng information, mga intel ng mga pinaggagawa nitong mga hayop na mga kasamahan niya. Mga kriminal man ito, mga mamamatay tao man ito. So, kung malalaman nitong grupo na nandoon pa siya sa loob kung sino siya at na siya ay nagbibigay ng impormasyon sa ng intel dito sa OVP, sa NTF-ELCAC o sa DepEd nung panahon, sigurado, papatayin siya ng mga yan. O, hindi ba? Ang ganyan ang ginagawa. Nakita nyo ba? Kung halimbawa sa North Korea, spy ka, nagpunta ka ng North Korea, kukulong ka doon, papatayin ka doon. Sa China, ganun din. O kaya nga, di ba, may mga kasong espionage. So, napanood nyo ba yung dyan sa Israel? Yung isang Israeli na nagpunta siya sa Syria, tapos, siya doon, nagpapasa siya ng intel sa Israel. O, Syria ba yun? Sabihin na natin, Syria. Ano nangyari nung nahuli siya doon sa Syria na nagbibigay pala na siya ng informasyon o binitay siya sa harap ng maraming tao? Gusto niyo bang mangyari yun? Dito sa mga ito na ang laki ng naitutulong sa pamahalaan natin para maubos ang mga komunista? At saka sa tingin ba ninyo, ganyang kaliliit na mga pera, putsang ina, malaking issue sa inyo yan? Samantalang si Stella Kimbo, magkano ang pinadala sa kanyang pera? Magkano ang pinadalang pera daw di umano kay Barbers? Di umano pinadala kay Trillanes, di umano pinadala kay Bongbong Marcos, di umano pinadala kay Martin Romualdez, kay Zaldico, yung mga dinideliver na pera sa gobyerno, magkano yan? Ang lalaki niyan, milyon-milyon, 3 trilyon na yung ninakaw sa atin mga kababayan. Tapos dito lang, galit na galit sila sa mga tao na ito. Ibig sabihin may claim, mayroong acknowledgement receipt si Mary Grace Piatos. So yung pera na yan napunta kay Mary Grace Piatos. Kung sino si Mary Grace Piatos, hindi natin alam. Totoo bang tao si Mary Grace Piatos? Oo. Pero siya ba talaga si Mary Grace Piatos? Yung ba yung totoo niyang pangalan? Malabo.
Oo, dahil mga informants nga yan. Sinabi ko nga sa inyo, hindi yan in 3 months, hindi in 2 months, in 4 months yan. Katulad nga ng sinasabi ko sa inyo, yung mga binabayaran ng PNP para ituro yung mga pusher. Para ituro, kaya nga kayo nagbibigay ng pabuya, hindi ba natatandaan ninyo? Wanted, si Atong ang makakapagturo sa mga lugar kung nasan si Atong bibigyan natin ng 10 milyon, di ba? 10 milyon yata yung ransom. 10 milyon yung pabuya pag naituro mo kung nasaan si Atong Kung nasaan si Bantag, kung nasaan si Saldico. 'Di ba may mga yan pabuya yan. O pera yan ng gobyerno. Saan galing yan? Sa Intelligence and Confidential Funds ng PNP. O so kapag ka nakuha mo ngayon na ituro mo kung nasaan si Atong halimbawa nandoon ka sa loob ng grupo ni Atong o syempre si Atong 'di ba wanted siya, meron siyang mga pinagkakatiwalaan ng mga tao pa. O ituturo siya ngayon ng isa sa mga pinagkakatiwalaan niya, pero syempre hindi siya magpapahalata. Makikipag-coordinate siya sa gobyerno, sasabihin niya, mga boss, alam ko kung nasan si Atong ituturo ko siya. Pero wag niyo akong tuturo, lilibing ako ng buhay niyan. Yung mga sabongero nga, hindi na natin nakikita Pagka nalaman niya na ipinagkanuno ko siya, sigurado ako. Putang ina, pati brief ko hindi niyo na makikita. O siyempre, magbibigay siya ng impormasyon. O kapag nahuli si Atong dahil sa impormasyon na ibinigay niya, makukuha niya na yung pera, magkano yan? 10 milyon. So pag nakuha niya yung 10 milyon ibabalandra mo ba yung mukha niya? Nakikita ba ninyo, binibigay yung mga pangalan ng mga nananalo sa loto? Pinakikita ba yung mga mukha ng mga nananalo sa loto? Nanalo na sa loto yun, hindi ba biniblur yung mga mukha? Pinapakita lang na hawak nila yung cheque, pero blurred ang mga mukha, blurred yung pangalan, kasi nga, delikado. O baka mamaya, hold upin siya, utangan siya ng mga kamag-anak niya, ayun nanalo na sa loto yun, hindi pa pinapakita yung totoong identity. Ito pa kaya, magbibigay ka ng mga crucial na impormasyon sa pamahalaan para masukol mo itong mga kriminal sa Pilipinas? Sa tingin ba ninyo, ipapakita niya yung mukha niya? Kung yung magsusumbong kay Atong pag kinuha niya yung kanyang reward, sa tingin ninyo, ipapakita niya yung mukha niya? Kapag pinirmahan niya yung dokumento na nagpapatunay na na-receive niya yung pera na yon, sa tingin ba ninyo, ilalagay niya yung buo niyang pangalan doon? Siyempre hindi, kundi ba naman kayo mga tanga? Di ba naman kayo mga inutil? Siyempre hindi niya yun ibibigay yung kanyang mga impormasyon na yan. Ganon din ito. Anong mahirap intindihin dyan? At saka sa laki ng mga ninanakaw sa Pilipinas. Magnanakaw lang pala si Inday Sara, ganito pa kaliit. Magnanakaw lang si Inday Sara, Vice President siya. Yung mga congressman, bilyon-bilyon ang ninanakaw nila. Tapos ikaw, pangalawa ka sa pinakamakapangyarihan sa Pilipinas, papayag ka, 150 million lang yung nanakawin mo. Hindi magnakaw ka na ng mas malaki. Magnanakaw ka rin lang pala. Di sana makipagkaibigan ka na sa mga congressman. Sa mga magnanakaw na senador. Nakipagkaibigan ka na sana kay Bongbong para magnakaw ka ng mas malaking pera. Di ka pa makukulong. Di sana makipagkaibigan ka na kay Zaldico at kay Romualdez. Di sana sinabi mo na kay Romualdez ni Inday Sara na wag mo na akong awayin. Magkakampi tayo. Sige na, susuportahan kita. Ikaw na ang tumakbo. Basta bigyan mo ako ng pera kasi magnanakaw ako 150 million na nakawin mo. Versus sa laki ng ninanakaw ng mga congressman, magkano ang kinita ng isang congressman dyan sa Quadcom? Sabi ni Greco Bellica. Sabi ni Greco Bellica, bawat isang congressman dyan kumita daw ng 10 milyon kada hearing. 15 na hearing yun. 15 na hearing, 150 million ang kinita di umano ng mga congressman na umaten dyan. Tapos si Inday Sara, 150 million na nakawin niya. Anak ng tinapay na yan, kasimple-simple nung gagawin mo, kakampihin mo lang lahat ng mga demonyo sa Pilipinas. Oo, mas malaki pa ang kikitain mo. Di ba kayo mga tanga? Sinong gago ang maniniwala na ninakaw ni Inday Sara itong mga pera ito? Magnanakaw ka 70,000? Ang bobo mo naman magnanakaw niyan. Ang magnanakaw, yung mga nasa Malacanang, tingnan nyo kung gaano karami ang pera ni Marcos Sr. Tingnan nyo kung gaano karaming pera ni Bongbong Marcos nung asawa niya at nung anak niya. Yan ang mga dapat tinitingnan natin. 70,000 si Mary Grace Piatos. Ang tagal-tagal niyong pinapaikot yung pangalan ni Mary Grace Piatos. 70,000. Hayop na yan. Magnanakaw na si Inday niyan. Alam mo yung 70,000? Oo. Pinamigay ko nga lang yung 110,000. Ayan yung si Renan Piatos. Pinamigay nga lang natin sa channel natin yan nung Pasko. Tandaan ninyo. Namigay tayo ng pang Noche Buena. 110,000 yung binigay natin sa loob ng 3 oras.
Tapos sa tingin nyo, nanakawin ni Inday Sara yan? Mas mahal pa nga yung, yung damit na suot ni Luistro. Araw-araw dyan sa hearing kesa dito sa mga ito Yung mga inilalagay nga niya sa butas ng ilong niya na mga alahas mas mahal pa sa mga ito. Anak ng tokwa na yan. Sisiraan nyo si Inday Sara sa ganyang sa ganyang figure. Don Crisanto dyan sa Canada, maraming salamat sa iyo. Salamat sa pakulay. Maraming salamat sa pampakape. Mabuhay ka. Magnanakaw ka rin lang, lakihan mo na. O, totoo yan, magkano? Mantakin mo yung mga diskaya. Contractor lang sila, tapos ang dami nilang mga pera. Tapos si Inday Sara, 70,000 ang kukupitin niya. Ano ka, elementary? Alam nyo itong pera na to, pinampupusta lang ito ng mga taga-Lasal. Alam nyo yung mga kabataan sa Lasal? Pag may basketball, NBA, ganyan. Alam nyo ba yung mga estudyante sa Lasal Green Hills noon, yung malaking iskandalo na nagsuntukan pa sa CR? Dahil nagkaonsehan. Alam nyo ba kung magkano ang ambagan ng mga estudyante ron para lang makabuo sila ng pusta sa NBA? Mga estudyante ito, high school pucha, mas malaki pa sa mga yan. Baka isang bata lang ang pusta niya, baka mga 200, 300,000 bagets pa yun Tapos to, pangalawang tao ka, pinaka ma-impluwensya ka, ikaw ang pinakasikat na politiko, magnanakaw ka, barya-barya. Anak ng tokwa. Sinong tanga ang maniniwala dyan? Ito mga propaganda ng ABS-CBN, GMA News, TV5, yung mga mainstream media, bilyonaryo, yan yung kanilang ipinakikita. Hindi daw mga totoong tao yan. Alam na namin yun, matagal na namin ini-explain yun. Tapos ito yung mga figures. Meron pa nga isang news outlet, I think Jaryo yun. Ipinost lang yung mga pangalan, wala yung figures. Bakit? Kasi mahihiya ka Kasi miski ako, paano mo ako kukumbinsihin na magnanakaw itong tao na to tapos ganyan, barya-barya? O sabihin na natin 150 million. Malaking pera na ba yan para sa mga sindikato? Maliit na pera yan. Maliit na pera yan. Magkano na ginagastos natin dito sa impeachment? Mantakin mo 300,000 na, doble na. Sa hinahanap nila na pera yung ginagastos nila sa loob ng 12 araw, ilang araw to 90 days. 3 buwan tatagal itong hearing na ito. Yan lang yung mga hinahanap natin ng mga resibo. Tapos putsang ang laki ng gagastosin natin para lang ma-pinpoint natin itong mga tao na ito. Mga bobo pala kayo at saka yun nga yung sinasabi natin, ginastos. Sabi nga nila, ginastos. Totoo bang ginastos? Anong gagawin mo ron? Ayan na nga, may mga resibo, acknowledgement receipt. Hindi nililiquidate. Ang dapat tanungin natin nung mag-liquidate, etong mga congressman. Hindi ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasa?
sa harap